Kamusta mga ka-DC? Sa ngayon, may 12,262 subscribers na po tayo. Maraming salamat po sa inyo dahil parami tayo ng parami sa bawat araw. Halos 2 linggo na pong maulan dito sa atin. Mag-iingat po kayong lahat ha. Sa mga silent listeners natin, paramdam naman po kayo. Kahit pusuan nyo lang po ako sa comment section o i-comment nyo na rin kung taga saan kayo. Salamat po ha. Muli, narito po ang inyong lingkod na si Kuya Louie para handugan kayo ng magagandang kwentong kulam at barang na may kasamang aral sa buhay. Sa mga nagpa-shoutout, nasa dulo po ng video. Palambing naman po na paki-like, comment, share at subscribe sa channel natin ha. Malaking tulong po kasi yan para mapalago pa ito. Sa nagdaang story natin, si Tama Kisuo ng Oran High School Host Club ang sinampol ko. Ngayon, dito naman tayo sa American TV series. Magkapatid silang bida dito at ako yung mas bata. Ito siya. Sample ha. Din, kasama mo ko. Ililigtas natin ang mundo at hindi tayo papayag na mapahamak ito. Napanood nyo po ba ito? Pareho silang may pambihirang kapangyarihan. I-comment nyo nga kung sino siya at kung anong title nito. Bago natin simulan ang kwento, check muna natin. Nakapag-like, comment, share, and subscribe ka na po ba? Ayan! Sa blue up at black up, na-add at na-follow nyo na po ba ako? Nandyan po sa comment section ang link. Nakapin na po yan. Palambing naman po. Thank you po ulit mga ka-DC. Ngayon, simulan na natin ang kwento ng minaltrato na domestic helper. Ay, salamat po Diyos ko. Makakaalis na rin ako sa wakas. Nakakalungkot man pero mas makakaipon ako sa ibang bansa. Sana kayanin ko. Nang dahil sa kahirapan, marami sa ating mga kababayang Pinoy ang napipilitang mga ibang bansa. Isa yung mahirap na desisyon lalo na't mawawalay sila sa kanilang pamilya. Hindi lang 1 taon kundi mahigit pa. At wala ring kasiguraduhan kung makakauwi pa ba ng buhay. Yun ang masaklap na buhay ng mga OFW na nakikipagsapalaran sa ibang bansa dahil wala silang mahanap na oportunidad sa Pilipinas. Isa sa mga nangangarap na makalabas ng bansa ay si Denise Martinez, isang dalagang nasa edad na 24. Dapat sana magtatapos na siya ng kolehiyo ngunit dahil sa hirap ng buhay, mas gusto niya na lang na maging OFW para makatulong sa pamilya sa probinsya. Determinado naman siyang makalabas dahil tutulong sa kanya ang kanyang tiyahin na si Tia Merlinda na isang caregiver sa Los Angeles, California. Denise, sigurado ka na ba sa desisyon mong mangibang bansa? Tiya, sigurado na po talaga ako. Wala na kasi akong choice eh. Pero paano ang pag-aaral mo? Hindi ba't gusto mo makapagtapos ng kolehiyo? Gustuhin ko man pong makapagtapos, tiya. Pero mamamatay naman sa gutom ang pamilya ko sa probinsya. Sobrang hirap na mag-focus kung kumakalamang sikmura. Kaya ihinto ko na lang po muna ang pangarap ko makapagtapos. Uunahin ko na muna ang pamilya kong may ahon sa kahirapan. Ay, sayang naman. 2 taon na lang at makakapagtapos ka na sana. Pero ikaw ang bahala, Denise. Matanda ka na rin at alam mo na kung anong gagawin. Pasensya na po talaga, Tia Merlinda. Alam ko pong dismayado kayo dahil parang sinayang ko rin ang pagpapaaral niyo sa akin ng 2 taon. Ayos lang, Denise. Hindi naman ako dismayado. Nangihinayang lang ako sa panahon pero sa huli, ikaw pa rin ang masusunod. Buhay mo naman yan at alam kong inaalala mo lang ang mga pamilya mo. Hindi naman po ako titigil kung hindi lang sila naghihirap doon. Pero wala talagang ibang tutulong sa kanila kundi ako lang. Nahihirapan talaga ako sa sitwasyon na to. Kung may dapat mang sisihin, ang mga magulang mo yon na walang family planning. Anak lang ng anak, hindi man lang iniisip ang mga kinabukasan nyo. Kaya ngayon, ikaw tuloy ang nabibigatan sa responsibilidad na sila ang gumawa. Nagkamali man po ang mga magulang ko. Wala rin ako magagawa pa kundi ang harapin na lang ang lahat. Tinanggap ko na lang po na baka ganito talaga ang buhay ko. Hindi patas at kailangan kong magsikap. Naaawa talaga ako sa iyo, Denise. Marami ka pa sanang maaabot. Ako talaga ang nangihinayang. At tama ka naman, wala nang magagawa ang galit. Pero sana naman,
Maisip na mga magulang mo na tumigil na sa kagagawa ng bata. Maawa naman sila sa panganay nila. Kinakausap ko nga po sila na wag na sanang dagdagan si Bunso. Tinakot ko nga sila na kung hindi sila titigil, lalayasan ko sila. Ay naku tiya, nakaka-stress no? Sobrang nakaka-stress. Pero wag ka mag-alala, tutulungan pa rin kita. Nakikita ko kasi ang sarili ko sa iyo nung dalaga pa ako. Tulad mo, naghihikahos din kami sa hirap. Kaya tignan mo, hindi na ako nag-asawa at anak dahil sa trauma. Kaso ang nanay mo, parang hindi pa natuto at umulit din sa kagagawa ng mga magulang namin. Hindi ko nga po alam kung anong tumatakbo sa utak nila nanay at tatay. Naaawa na ako sa mga kapatid kong walang tiyak na mga kinabukasan kasi wala naman silang mga maayos na trabaho at ipon. Bilang panganay, parang na-trauma na rin po talaga ako sa nangyayari. Pero kung magpapaapekto ako sa hirap ng buhay, walang mangyayari sa akin at mananatili sa ganitong kalagayan. Hayaan mo, Denise. Papabor din ang lahat sa'yo kasi hindi ka sumusuko. Basta maniwala ka, darating din ang panahon na makakaahon ka sa hirap at makakamit mo ang lahat ng pangarap mo. Alam ko pong mangyayari yan, tiya. Kahit mahirap man ang buhay, hinding-hindi ako nawawala ng pag-asa. Tama, ganyan dapat. Laban kung laban. Kung desidido ka nang sumunod dito sa California, ihanda mo na agad ang mga papeles at pasaporte mo. Huwag mo nang alalahanin ang pamasahe. Ako na ang bahala sa paglipad mo rito. Pero tandaan mo, kailangan muna nating dumaan sa legal na agency para walang maging aberya. Opo, maghahanda na po ako. Gusto ko na po talagang iwan ang bansang to. Sa tulong ng kanyang tiyahin, naging madali ang paglipad ni Denise papuntang Los Angeles, California. Sobrang namamangha siya na makatapak sa isang malaking syudad na tinawag na City of Angels. Pangarap niya lang ito dati na makita. At ngayong nasa harap niya na ito, bago man siya sumabak sa trabaho, dinala muna siya ng kanyang tiyahin sa apartment nito para dun muna manuluyan bago siya pumunta sa tahanan ng kanyang mga employer. Ginamit niya ang mga unang araw para ihanda ang sarili na kilalanin ang kultura sa bansa. Grabe, ang ganda pala dito sa LA, tiya. Hindi ako makapaniwalang nandito na ako. Sobrang ganda talaga dito. Kaya nga tinawag itong City of Angels. Tsaka, nandito rin ang Hollywood. Maraming mga sikat na artista at mga singers dito. Kaya nga po gusto ko rin makakita ng mga sikat na artista gaya ni Selena Gomez. Ay, nakatira si Selena Gomez sa Beverly Hills. Nakita ko na siya dati at sobrang ganda niya. Mukhang manika. Sobrang idol ko po siya, promise. Kung makikita ko man siya, baka maiyak po ako sa ganda niya. Ay nako, soon. Baka makita mo nga ang mga idolo mo. Basta sa ngayon, kailangan mo munang ihanda ang sarili mo dahil sa susunod na araw, makikilala mo na ang mga amo mo. Opo, magre-reserba muna ako ng lakas at sana mababait ang mga magiging amo ko rito. Natatakot din po kasi ako sa mga nababasa ko na may ibang mga employer na nang-aabuso ng mga helper. Pero wag naman sana ako mabiktima ng mga ganun. Huwag ka mag-alala, Denise. Ligtas ka dito dahil may batas na pumoprotekta sa atin. Tsaka magandang pamilyang napuntahan mo base sa profile na ibinigay ng agency. Ang pamilya Brown, kilala dito dahil may sarili silang malaking kumpanya ng real estate. Talaga po, tiya? Wow naman. Rich family pa lang magiging amo ko. Pero kilala niyo po ba talaga sila? Sa katunayan, kaibigan ng amo ko si Mrs. Lucia Brown. Isa rin siyang half Pinay kaya hindi ka mahihirapan kung makikipag-usap ka sa kanya sa Tagalog. Ang mister naman niya, si Mr. Thomas Brown, may lahi rin daw na Pinoy ang lola pero dito na lumaki at nagkapamilya. Sa pagkakaalam ko rin, meron silang isang binatang anak. Aba, kung ganun, mas madali na lang sa akin na makipag-communicate. Ang hirap din kasi kung puro English. Baka dumugo po ang ilong ko niyan. Sus, dumating nga ako dito sa California na English Carabao lang. Pero tignan mo ngayon, kahit papano,
nakakasabay na rin. Oo naman, tiya. Parinig nga. Nako, wag mo ko subukan. Ang mahalaga lang naman dito, wag ka matatakot magsalita. Hindi naman sila maselan sa grammar, basta naiintindihan kanila. Iswerte na lang tayo kapag nakakilala ng kapwa Pinoy. Sa bagay po, malaking bawas din sa kaba na marunong magtagalog yung amo. Akala ko talaga mamamalat ako kaka-English araw-araw eh. Masasanay ka rin katagalan. Basta Denise, kailangan lang talaga na masipag at maayos ka magtrabaho. Kabisaduhin mo lang lahat ng gawaing bahay at wag kang mag-iiwan ng anumang kalat. At higit sa lahat, kailangan mong makisama sa amo mo. Pero kahit ganon, mag-iingat ka sa bawat kilos ha, at wag kang agad magtitiwala. Itatak mo sa utak mo na trabaho ang ipinunta mo. Opo, tiya. Wala namang problema kung pagdating sa gawaing bahay eh. Sanay na po ako dyan. Ang kinakatakot ko lang, baka hindi nila magustuhan yung kilos ko. Kaya kailangan mong maging alerto at makiramdam sa paligid mo. Kahit kababayan natin, hindi natin alam kung anong totoong ugali nila. Bantayan mo rin ang kinikilos nila ha? At kung paano sila makikitungo sa'yo. Salamat po talaga sa lahat. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kung wala kayo. Baka nandun pa rin ako sa Pilipinas na halos magkanda kuba na sa pagsasabay ng pag-aaral at pagtatrabaho. Walang anuman, Denise. Gaya nga ng sabi ko, para na rin kitang anak. Kahit hindi kami nagkakasundo ng nanay mo, responsibilidad kong tulungan ka dahil pamangkin kita. Malaki ang pasasalamat ni Denise na meron siyang mabait na tiyahin dahil ito na lang ang kinakapitan niya sa panahon ng kagipitan. At pinapangako niya sa sarili niya na kapag nakatanggap siya ng unang sahod, gusto niya ring makabawi sa naitulong nito. Matapos ang 4 na araw na pagpapahinga ni Denise, dumating na rin ang araw ng paghaharap nila ng kanyang mga amo. Bitbit ang kanyang mga gamit at ang lakas ng loob. Pumasok si Denise kasama si Tia Merlinda sa napakalaki at napakagandang mansyon ng pamilya Brown sa isang eksklusibong subdivision sa Los Angeles. Agad silang pinatuloy sa sala kung saan naghihintay ang mag-asawang sina Lucia at Thomas Brown. Mainit ang naging pagsalubong ng dalawa sa bagong kasambahay. Dahilan upang mabawasan ang matinding kaba sa dibdib ng dalaga. Welcome to our home, Denise. I'm Lucia, at ito naman ang asawa kong si Thomas. Masaya kaming makakilala ng bagong kababayan dito sa LA. Maraming salamat po, Ma'am Lucia. Sir Thomas, magandang araw po sa inyo. Nice to meet you. You can call me Denise. Hello, Denise. Good to see you. Welcome to our house. Balita ko ikaw ay Pinay? Gaya ng maganda kong asawa. Yes, I'm a Pinay, sir. At marunong po kayong magtagalog. Oh yes, marunong akong konti Tagalog. Kasi my mom was a Filipina at tumira ako sa Philippines when I was 14 years old. Pero medyo barok pa rin ako magtagalog. Pagpasensya mo na itong asawa ko. Pinipilit niya talaga magsalita ng Tagalog kahit ayaw makipag-cooperate ng dila niya. But don't worry, Denise. Nakakaintindi naman si Thomas kapag kinakausap mo siya sa Tagalog. Mabuti naman po. And I can also speak English. Just a little bit. Oh, that's good. And sobrang bata mo pang tingnan ah. Ilang taon ka na ba, Denise? 24 years old na po ako, ma'am. Oh, wow! Sobrang bata mo pa nga. Actually, mas matanda pa ang anak ko sa'yo. My son Dylan is already 25 years old. Ganun po ba? Nasa na po siya? Oh, gosh. That's my big problem, dear. Hindi na lumalabas ng kwarto ang anak ko kasi puro na lang laro sa computer. Ganyan po talaga ang mga kalalakihan ngayon, ma'am. Nakababad na sa paglalaro. Hayaan mo na yon. Balik muna tayo sa'yo. So, first time mo bang maging domestic helper? Yes po. First time ko pa po kaya sobrang kinakabahan. Oh no, don't be nervous. Kalma lang. At saka, magtsahin ba kayong dalawa? Yes, ma'am. Ako po ang tiyahin niya.
Tinulungan ko kasi siyang makarating dito kasi gusto niyang magtrabaho. Kaya naman ipagkakatiwala ko siya sa inyo. At masipag ang batang to kaya hindi kayo manghihinayang. I know, Merlinda. And don't worry, maayos kaming tumrato ng kasambahay. Simple mga gawaing bahay lang naman ang gagawin niya rito. Right, Han? Oh, yes, hon. If you need help or if you are tired, tell us, okay? Pahinga is very important. Thank you po talaga sa pag-welcome sa akin. Gagawin ko po ang lahat na makakaya ko na makatulong sa inyo dito sa mansyon. That's good to hear. Ipapakita ko sa iyo ang magiging kwarto mo sa ibaba para makapag-ayos ka na ng mga gamit mo. Sige po, Ma'am Lucia. Good. Welcome again, Denise. Make yourself at home. Sa unang araw ng pagkikita nila, unang pag-asa ang puso ni Denise na magiging maganda ang kinabukasan niya sa mga kamay nila. Ramdam niya na mabait naman ang kanyang mga employer at parang magiging maayos ang kanyang pamamalagi sa tahanan nila. Bago naman umalis ang kanyang tiyahin, inimbita pa ito na samahan silang maghapunan. Nagsimula na rin si Denise na magtrabaho na hindi na naghintay pang utusan. Gusto niya talagang ipakita na marunong siya sa mga gawain ng isang katulong at hindi niya sasayangin ang oportunidad na binigay sa kanya. Sa unang 3 linggo ni Denise sa mansyon ng pamilya Brown, unti-unti niyang nakakabisado ang pang-araw-araw na routine sa bahay. Natutuwa siya dahil magaan lang naman ang karamihan sa mga ipinagagawa sa kanya ni na Lucia at Thomas. Bukod doon, napakabait din ni Lucia sa kanya. Madalas kasi itong magligpit ng mga gamit at ibinibigay sa kanya mga branded na bag at damit na hindi na nagagamit. Isang umaga, habang nag-aayos si Denise sa may sala, nagulat na lang siya nang lapitan siya ni Lucia na may dalang mga branded na damit at mamahaling sandals. Denise, halika nga rito. Dali, tignan mo itong mga to. Baka kasya pa sa'yo. Naku, Ma'am Lucia. Ang ganda naman po ng mga yan. Para sa akin po talaga lahat yan. Oo naman. Tignan mo itong bag na to. Chanel yan. Binili sa akin ni Thomas nung nag-anniversary kami sa Paris. Pangarap lang yan ng iba pero sa'yo na lang. Hindi ko na rin namang ginagamit eh. At tong mga sandals, Gucci yan. Isang beses ko lang nasuot nung umattend kami ng gala night. Naku, maraming salamat po, ma'am. Ang sosyal naman po ng mga to. Nakakahiya naman. Hindi ko po akalain na makakahawak man lang ako ng ganitong mga branded na gamit. Nako, maliit na bagay lang yan. Basta ba, pagbubutihan mo lang ang pagtatrabaho mo rito sa amin, ha? Marami ka pang matatanggap mula sa akin. Alam mo, nung nasa edad mo ako, wala rin akong mabili na ganyan. Sobrang bait niyo talaga. Kaya deserve niyo po ang lahat ng mga blessings. Tsaka po, okay lang po ba magtanong? Paano po ba kayo nagkakilala ni Sir Thomas noon? Nako, mahabang storya. Pero nung dalaga pa ako sa Maynila, naging singer ako sa isang kilalang club. Doon kami una nagkita ni Thomas. Pasimple siyang lumapit noon at nagbibigay na malaking tip. Hanggang sa isang araw, bigla siyang nanligaw at gusto niya na raw akong pakasalan. Ang sweet naman po. Hindi na nakakapagtaka kasi maganda kayo, ma'am. Lalo na siguro nung kabataan nyo. Ano ka ba? Mestiza lang talaga ako tsaka minsan napagkakamalan akong incheck dahil singkit ang mga mata ko. At yun nga, nagpakipot muna ako kasi hindi ako easy to get, no? Medyo takot ako kasi mag-commit nun dahil baka maloko lang. Kalaunan, nakita ko namang sincere siya kaya sinagot ko na at dinala niya nga ako dito sa Amerika. Tama din po ang ginawa niyo, ma'am. Kailangan talaga munang kilalanin yung mga lalaki bago sagutin. Sinabi mo pa, kailangan maging mapanuri kasi baka mamaya paglaruan ka lang. Salamat naman sa Diyos matino si Thomas. Pero meron din kami mga pinagdaanan noon na muntik nang sumira sa kasal namin. But ayaw ko ng pag-usapan. Basta masaya ako na nagbago ang buhay ko at nagpakasal ako sa isang Amerikano. Wala naman din pong perpektong tao. Kaya kung ano mang nagawa ni Sir noon, sana po naghilom na ang sugat nyo. Okay na ako ngayon, Denise. Basta advice ko rin sa'yo, kung mag-aasawa ka man, sa AFAM na lang. Ibibigay nila sa'yo ang lahat ng gusto mo. Basta
ibigay mo lang din ang gusto nila. Quits lang, di ba? Nako, ma'am, naniniwala naman po ako na makukuha ko rin ang lahat ng gusto ko sa buhay kapag nagsumikap ako ng todo. Hindi ko po kailangan ng AFAM. Sus, maniwala ka o hindi, minsan kailangan mo maging praktikal. Kasi masakit na katotohanan sa buhay na kung maghahangad ka ng napakataas tapos hindi mo naman pala maaabot kahit anong kayod ang gawin mo. Remember, my dear, unfair ang buhay. Kaya nga nauuso na ang kasabihang work smarter, not harder. Sa bagay, may punto rin naman po kayo, Ma'am Lucia. Pero naniniwala pa rin ako na nakadepende yan sa tao kung paano niya haharapin ang tadhana. Basta tiwala lang po ako na walang imposible kapag nagsumikap. Well, it's up to you. Oo nga pala, maganda ka na dahil sasabay ka sa akin na mag-grocery mamaya. Sige po, magpapalit lang po ako ng damit. Bagamat maayos at magaan ang pakikitungo ng mag-asawa sa kanya, nahihirapan pa rin si Denise pagdating sa anak ng mga ito na si Dylan. Palagi kasi itong nakakulong sa kanyang kwarto at para itong senyorito na kailangang dalhan ng pagkain sa pintuan at kunin ang mga labahin sa basket. Sa katunayan, mula nang dumating siya sa mansyon, hindi pa niya ito nakakausap. Tahimik lang ito at paminsan-minsan, tinatapunan lang siya ng malamig na tingin. Subalit nagulat si Denise ng isang tanghali. Habang nagwawali siya sa hallway sa ikalawang palapag, bigla siyang kinausap nito. Laking gulat pa niya dahil marunong pala itong magtagalog. Ngunit may halo pa ring Ingles ang pananalita nito. Hey, excuse me. Nasaan yung isang sweater ko? Yung kulay gray na oversized hoodie? Sir Dylan, good afternoon po. Ano po yung sweater na yun? Kasi yun lang pong mga damit na inilagay niyo sa laundry basket sa labas ng kwarto niyong nalaban at naitupi ko na po. I left it on the chair yesterday inside my room. Nagtaka lang ako kasi wala na ron. Pakihanap naman please. Favorite ko kasi yon. Ganun po ba? Sige po, hanapin ko po agad. Baka po nahulog lang sa may sampayan sa ibaba. O baka naiwan sa laundry room. Hanapin ko po mamaya. By the way, Sir Dylan, kakain na po ba kayo ng lunch? Dadalang ko na lang po ba ulit kayo ng pagkain sa kwarto nyo? No need. Lalabas din ako mamaya. Kakain na lang ako sa labas with my friends. Okay. Pero nagluto po kasi ako ng pinakbet at adobo ngayon. Lutong Pinoy po yun. Baka gusto nyo man lang pong matikman bago kayo umalis. I said I'm not interested. Wala akong balak tumikim ng mga niluto mo. Natikman ko na lahat yan nung tumira kami sa Pilipinas years ago. And I didn't really like it. Kaya pala parang nagsawa na kayo. Kasi po, natikman nyo na pala nung bata pa kayo ron. Well, honestly, kung may namimiss man akong luto sa Pilipinas, yun lang yung luto ng lola ko sa probinsya. But she passed away years ago, so hindi na ako ulit nakatikim ng masarap na lutong Pinoy. Especially her caldereta. That was her specialty. Talaga po, sir? Alam niyo po, marunong din po ako magluto ng kaldereta. Pwede ko po kayong ipagluto bukas kung gusto nyo. Baka pala magustuhan nyo. No, don't waste your time. Hindi rin naman ako kakain dito sa bahay bukas. Just find my gray sweater, okay? Yun lang ang kailangan ko ngayon. Walang problema, sir. Stop calling me sir. Dylan na lang. Okay, Dylan. Ramdam ni Denise ang napakalamig na pakikitungo ni Dylan sa kanya. Subalit pinalampas na lang niya ito at nag-focus sa kanyang mga tungkulin. Naisip din niya na kailangan niyang makisama ng maayos sa binata upang hindi maging mahirap ang trabaho. Minsan naman, kapag wala si Lucia sa bahay dahil nagsha-shopping ito kasama ang kanyang mga kaibigan, naiiwan si Denise sa mansyon kasama si Sir Thomas. Si Thomas ay madalas lang nagpapahinga sa malaking sala at nanonood ng palabas sa malaking TV. Mabait ito kay Denise. Palaging binibigyan ng oras ang dalaga upang makapagpahinga at hindi palautos. Dito nakakahinga ng maluwag si Denise mula sa sunod-sunod na utos ni Lucia. Isang hapon, habang nag-aabot ng tsaa si Denise sa sala, bigla siyang kinausap ni Thomas. Thank you, Denise. And have a seat. Pahinga din.
Masyado ikaw masipag. Salamat po, sir. Okay lang po ako. Hindi naman ako pagod. Tsaka sanay naman po ako sa gawaing bahay. I know, pero kailangan mo pa rin na magpahinga. Do you want to eat something? We can order online. Magsabi ka, kung pizza, burger, or anything. It's okay, sir. I'm full. Marami na akong nakain kanina. Oh, really? Okay, never mind. And by the way, may itanong lang ako sa'yo. Sure. What po, sir? I'm just curious. Do you have a boyfriend or nobyo? Naku, sir. Wala po akong nobyo. I'm single. Hindi pa po pumasok sa isip ko yung mga ganyang bagay kasi hindi pa po ako handang magkaroon ng boyfriend. Oh, talaga? Gusto ko talaga na magkaroon ng anak ko na si Dylan ng asawa na tulad mo. A Filipina, you are so maalaga at loving sa pamilya. I really wish Dylan can find someone like you to take care of him. Aba, nireto niyo pa po ako sa anak niyo. Nakakaya naman po sa inyo ni ma'am. Galing lang po ako sa mahirap na pamilya. Kaya trabaho lang talagang ipinunta ko rito sa Amerika. I know, Denise, but don't degrade yourself. We don't care if you came from a poor family, okay? And I'm not forcing you to have asawa agad-agad. I just mean in the future, gusto kong maging malapit ikaw kay Dylan. You see, he's stubborn and spoiled. He's always playing on his computer. So I'm thinking maybe you can help him stop playing too much and engage him to do some work and socialize with people. Gets ko po. Wala naman pong masama dun kung magiging magkaibigan kami. Willing po akong tulungan kayo na baguhin siya. We just need more time po na magkakilala at baka makinig siya sa akin. Yes, that's what I'm trying to say. Be close to him and maybe Dylan will listen sa'yo. And about your studies, if you want to continue your college journey, pwede kitang suportahan. I can pay your tuition fees. Ha? Opo. Napakaganda po sana niyan, sir. Pangarap ko po talagang makapagtapos ng pag-aaral. Kaya lang po, wala naman po yan sa napag-usapan natin sa kontrata ko. Pumunta po ako rito para magtrabaho bilang domestic helper. Oh, don't worry about the contract. I can talk to my wife about this. Malaking tulong din kasi sa iyo yan para magkaroon ka ng magandang kinabukasan dito sa Amerika. You're too young para maging katulong lang. Kayo po ang bahala. Basta tatanggapin ko po ang offer ninyo. Salamat po sa kabutihan ng puso niyo, Sir Thomas. Hindi ko po talaga inaasahan to. You're welcome, Denise, as long as you help my son. Is that clear? Sure, I'll try my best to help him. Dahil sa narinig mula kay Sir Thomas, lalong napuno ng pag-asa ang puso ni Denise. Naisip niya na totoong napakabait ng tadhana sa kanya dahil napunta siya sa isang pamilyang handang tumulong sa kanyang mga pangarap. Subalit hindi niya namamalayan, sa likod ng magagandang pangako at magagandang ngiti ng kanyang mga amo, hindi niya palubos nakilala kung anong tunay na ugali nila. Lalo na si Lucia. Sobrang inosente niya pa talaga sa mga bagay-bagay at mabilis makuha ang loob niya sa mga simpleng salita. Wala siyang kaalam-alam na katagalan, minamanmanan ni Lucia ang mga kilos niya sa loob ng mansyon. Lumipas ang 3 buwan at marami nang naging pagbabago sa buhay ni Denise sa loob ng mansyon ng pamilya Brown. Natupad ang pangako ni Sir Thomas dahil totoong pinag-aral nila si Denise sa isang university sa Los Angeles upang ipagpatuloy ang kanyang college degree. Laking tuwa at pasasalamat ng kanyang pamilya sa probinsya at ng kanyang tiya Merlinda dahil sa napakagandang oportunidad na yon. Kasabay nito, unti-unti ring naging malapit ang loob nila ng anak ng kanyang amo na si Dylan. Naging komportable na ito sa kanya at madalas pa nga siyang ihatid at sunduin ito sa eskwelahan. Hindi maiwasan ni Denise ang kiligin dahil napakabait at napakasweet pala ni Dylan kapag nakilala mo ng gusto.
Subalit sa pagiging malapit nilang dalawa, napansin ni Denise na parang nagbago ang pakikitungo sa kanya ni Madam Lucia. Naging napakastrikta nito at madalas siyang pagbuntunan ng galit sa maliliit o walang kwentang dahilan. Isang hapon, pagka-uwi ni Denise galing sa klase, agad siyang hinarang ni Lucia sa may balkonahe dahil galit ito nang mamatay ang kanyang halaman. Denise, halika nga rito. Tingnan mo itong mga bulaklak ko sa labas. Ano ba nangyari rito at halos natuyo at namatay na lahat? Pinababayaan mo na lang ba mga pananim ko, ha? Nako, Ma'am Lucia, dinidiligan ko po yan araw-araw bago ako pumapasok sa eskwela at pagka-uwi ko rin po sa hapon. Baka po kasi masyadong tirik ang araw ngayong linggo kaya natutuyo yung mga dahon. Huwag mong idahilan sa akin ang tirik na araw. Kahit kailan hindi namamatay ang mga tanim ko ng ganyan kung talagang inaalagaan at dinidiligan mo. Ang sabihin mo, nagiging tamad at pabaya ka na. Mula nang pinag-aral ka namin at binibigay ang mga luho mo, parang naging spoiled ka na at nakakalimutan mo na ang mga tungkulin mo rito sa bahay. Pasensya na po talaga, Ma'am Lucia. Ginagawa ko naman po ng maayos sa mga gawaing bahay. Hindi po ako nagiging pabaya. Sumasagot ka pa talaga. Nagsasabi lang po ako ng totoo. Hindi po ako pabaya sa trabaho ko. Bago ko lalabas ng mansyon, sinisiguro ko pong nagawa ko na lahat ng tungkulin ko. Pero dahil sa katangahan mo, namatay ang mga halaman ko. Alam mo ba na mahal ang mga yan nung binili ko? Han, why are you shouting out there? Naririnig ko hanggang sa kabilang kwarto. What's going on? Ito kasing si Denise. Tingnan mo itong mga halaman ko. Patay na. Nagiging pabaya na siya sa mga tungkulin niya rito sa mansyon dahil lang nakapag-aral siya. Parang nakakalimutan niya na kung anong totoong posisyon niya rito, na isa pa rin siyang katulong. Han, can you calm down, please? Huwag kang sumigaw. My head is aching already. Nakikita ko naman si Denise everyday. Maagang nagdidilig dyan bago siya punta sa school. Hindi niya naman kasalanan kung mainit ang panahon. Natural lang na malantayan kapag sobrang tindi ng sikat ng araw. Kahit na palagi pa yan nadidiligan. Akala mo lang yon, Thomas. Pinagtatanggol mo pa yung katulong na yan. Hindi mamamatay ang mga bulaklak ko kung hindi ang pinabayaan. Kinakampihan mo pa talaga yung babaeng yan kesa sa akin. No, I'm not siding anyone, Lucia. I'm just being fair. Hard-working girl si Denise, you know that. Why are you always mad at her nowadays? Just small things you make big issues. She's doing her job well. Small thing. Ang sabihin mo, nakikita ko na ang mga pagbabago sa kilos niya. Mula nung pinag-aral mo siya sa university, lumalaki na ang ulo niya at pakiramdam niya, pantay na kami ng antas sa bahay na to. Hey, will you stop that, Lucia? You're being unreasonable. I'm the one who decided to help her study because she's smart and hardworking. No need to make her feel bad just because your plants died. We can buy new anyway. Don't make a scene like this. Mula nang maganap ang awayan na yon, naging tahimik at nahihiya na tuloy si Denise na makipag-usap kay Lucia. Pinili na lang niyang manahimik at magsumikap na sundin ang lahat ng utos nito nang walang anumang reklamo. Bagamat mahirap pagsabayin ang part-time na pag-aaral at ang mabibigat na gawaing bahay, tiniis niya ang lahat para sa kanyang pamilya. Mabuti na lang at nananatiling mabait at maunawain sa kanya si Sir Thomas. Isang araw naman, nagkaroon ng matinding lagnat at trangkaso si Denise kaya hindi siya makabangon sa kanyang kwarto upang magtrabaho. Sa kabila nito, pilit pa rin siyang pinapabangon ni Lucia mula sa ibaba at naririnig ni Denise ang galit na reklamo ng kanyang amo na umaalingaw-ngaw sa paligid. Nakakainis talaga. Nasaan na ba yang si Denise? Bakit hanggang ngayon hindi pa bumabangon? Nagiging tamad na talaga ang babaeng yan. Wala man lang naihanda na breakfast natin dito? Han, calm down please. May sakit yung tao at mataas ang lagnat. Narinig mo naman kanina, she can barely even talk. Pwede naman tayo magluto ng sarili nating food or order muna sa restaurant. We can't force her to work when she's sick. Yeah, Mom. Stop whining. Ako na lang ang magluluto ng pagkain natin ngayon. Marunong naman ako magluto ng simpleng ulam dahil tinuruan ako ni Denise nitong mga nakaraang araw. See? That's good, Dylan. Good influence talaga sa'yo si Denise. Dati you don't even want to touch anything in the kitchen. Pero ngayon, natututo ka na tumulong sa house.
What? Good influence? Dylan, pakiusap lang. Huwag ka nga masyadong lumalapit o nakikipagkaibigan sa babaeng yan. Hindi ako papayag na maging girlfriend mo ang isang katulong lang, ha? Huwag mong dungisan ang pangalan ng pamilya natin. Lucia, what are you talking about? Bakit ka naman ganyan magsalita sa kapwa mo Filipina? Denise is a good girl. Masipag, caring, and trustworthy. If she becomes our son's girlfriend someday, I don't see anything wrong with that. Ha? Huwag kang magpakasiguro, Thomas. Hindi mo alam ang mga modus ng ibang mga babaeng Pinay na pumupunta rito sa Amerika. Ginagamit lang nila mga lalaki para manghut-hut ng pera at magpakasal para lang iahon ng pamilya nila sa hirap. Shame on you, Lucia. Isn't that the same thing you did before? You married me and I brought you here from the Philippines para umangat din ang buhay mo. Hinding-hindi ako nagpakasal sa'yo dahil lang sa pera, Thomas. Iba ako sa katulong na yan. Hey Mom, Dad, stop it. Mom, please stop talking like that about Denise. Wala siyang ginagawang masama sa iyo o sa pamilya natin. Napakabait niya at siya lang ang nakapagpabago sa akin para hindi na ako magkulong sa room ko. Saka pa, pinagtatanggol mo rin ang babaeng yan. Binilog niya na rin ang utak mo, no? No, Mom. Hindi niya binibilog ang utak ko. Stop thinking bad about other people. Why are you acting like that? She did nothing wrong to you. I just don't like her. She's just a poor maid. So stop treating her like family. Nakakapagtaka lang, Ma'am. Dati ikaw ang nagsasabi sa akin na kailangan maging mabait at maunawain tayo sa mga katulong dahil tao rin sila. Tapos ngayon, kung tratuhin mo si Denise, parang wala siyang halaga? Dylan, ibang sinasabi ko noon sa sitwasyon ngayon. Proteksyon lang ito para sa'yo. No, Ma'am. Hindi proteksyon to. Panlalait na to. Minsan nakakalimutan mo yata na galing ka rin sa hirap sa Pilipinas bago mo nakilala si Dad. Akala ko ba dapat mas naiintindihan mong pinagdadaanan niya? Pero bakit parang ikaw pang mas matinding maltrato sa kapwa mo Pinay? Ako na lang ang nahihiya para sa iyo, Mom. Hindi inaasahan ni Lucia na sasagutin siya ng ganon ng kanyang anak at nasupalpal talaga niya. Habang narinig naman lahat yun ni Denise dahil nasa hagdan siya na pilit na bumangon para magtrabaho dahil takot siyang masisante. Nasaktan siya sa mga sinabi ng amo, ngunit nakaramdam siya ng tuwa na pinagtatanggol siya ni Dylan at Sir Thomas. Saka doon niya tuluyang naunawaan ang mga dating paalala sa kanya ng kanyang tiya Merlinda na hindi lahat ng kapwa mo Pilipino sa ibang bansa tutulungan ka at ang iba mas lalo ka pang hahamakin at sisiraan. Kahit masakit sa kanyang dibdib, minabuti ni Denise na manahimik na lang. Ayaw niyang mawala ng trabaho dahil kailangan niyang tapusin ang pag-aaral at makapagpadala sa pamilya. Tiniis niya ang tuloy-tuloy na pagbubunganga ni Lucia sa mga sumunod na araw. Ngunit dumating ang isang pagkakataon na talagang nasubok ang kanyang pasensya. Habang naguhugas siya ng mga pinggan sa kusina, nilapitan siya ni Lucia at direktang binalaan. Denise, gusto kong makinig kang mabuti sa sasabihin ko sa'yo. Dumistansya ka sa anak kong si Dylan. Alalahanin mo kung ano lang ang lugar mo rito sa bahay. Isa ka lang kasambahay. Huwag ka nang magdelusyon na papayag akong maging nobya ka ng anak ko. Ma'am Lucia, wala po akong anumang intensyon na masama kay Sir Dylan. At kahit kailan po, hindi pumasok sa isip ko na gamitin o pakinabangan siya para sa sarili kong interes. Nagtatrabaho po ako ng maayos dito. Siguraduhin mo lang, dahil kapag nalaman kong dinidikitan mo pang anak ko, ako mismo ang makakalaban mo. Hindi ko gusto yung mga babaeng tulad mo na nasa loob ang kulo at pasimpleng umaahas ng mayayamang lalaki. Porkit sinabihan kitang maghanap ng afam, anak ko nang pupuntiryahin mo? Kahit ano pong sabihin niyo, ma'am, hindi po ako ganong klaseng babae. Huwag niyo naman po sanang sirain ang pagkatao ko at reputasyon dahil lang sa mga haka-haka niyo. Pumasok po ako rito ng malinis ang intensyon ko at nagtatrabaho po ako ng tapat. Maniniwala lang ako kapag nakita kong lumalayo ka na sa kanya. At dahil marami ka namang sinasabi, simula ngayon, dodoblihin ko mga gawaing bahay na dapat mong tapusin bago ka pumasok sa eskwela. Wala pong problema sa akin kahit dagdagan yung lahat ng trabaho ko rito sa mansyon, ma'am.
Kakayanin at gagawin ko po lahat. Basta wag niyo lang po ulitin at tapakan ang dignidad ko bilang tao. Aba, lumalaban ka na talaga ngayon, ha? Akala mo ba porkit nag-aaral ka na sa university, pantay na tayo ng antas dito sa bahay? Tandaan mo, ako pa rin ang nagpapakain sa'yo at nagpapasaw dito. Alam ko po yun. At malaki po ang utang na loob ko sa inyo ni Sir Thomas. Pero hindi po ibig sabihin nun, hayaan ko na lang na abusuhin yung pagkatao ko nang wala naman akong ginagawang mali. Abuso? Sanay ka lang sigurong kinakampihan ni Thomas kaya ang lakas ng loob mong sumagot-sagot sa akin. Tingnan natin kung hanggang kailan mo kayang panindigan yung dignidad mo kapag binuhos ko sa iyo lahat ng trabaho rito. Sa kabila ng matitinding banta at pang-aapi ni Madam Lucia, hindi pa rin mapigilan ni Denise ang kanyang sariling damdamin. Sa bawat araw na nagkakasama sila, lalong nahuhulog ang kanyang puso kay Dylan dahil napakabait at napakaalaga nito sa kanya. Sa tuwing nahihirapan si Denise sa kanyang mga leksyon, si Dylan ang matyagang nagtuturo at tumutulong sa kanyang mga assignment at project. Subalit dahil sa takot na baka lumala ang galit ni Lucia at matanggal siya sa trabaho, pilit na iniiwas ni Denise ang kanyang sarili sa binata. Ang biglang paglayo na ito, labis na nagdulot ng pagtataka at pagkalito kay Dylan, na matagal na ring may lihim na pagtingin sa dalaga. Isang gabi, habang nag-iisa si Denise sa laundry room sa likod ng mansyon, pumasok si Dylan upang harapin siya. Denise, can we talk? Please, bakit mo ba ako iniiwasan nitong mga nakaraang araw? Kapag lumalapit ako sa'yo, palagi kang nagmamadaling umalis o kaya hindi ka sumasagot sa mga chat ko. May nagawa ba akong mali sa'yo? Wala kang nagawang mali, Sir Dylan. Pero pakiusap lang po. Kailangan na po nating magdistansya sa isa't isa. Ayoko na pong maging malapit sa inyo. But why? Tell me the reason. Naguguluhan ako, Denise. Is it because of my mom? May sinabi ba siya sa'yo? Galit na galit ang mom niyo sa akin, Sir Dylan. Bawat kilos ko rito sa bahay, binabantayan niya at halos araw-araw niya akong binubungangaan. Ayoko na po ng gulo. Ayokong makasama sa paningin niya dahil lang sa nakikita tayong magkasama. Denise, listen to me. You don't have to listen to my mom. Matanda na ako at hindi na ako bata para diktahan niya kung sino ang dapat kong pakisamahan or mahalin. I know you feel the same way about me, Denise. Nararamdaman ko yun. And if you're worried about your job, pwede ka nang umalis sa pagiging kasambahay rito. Handa kong suportahan ka at tulungan ka sa pag-aaral mo. I can find a place for you to stay. Hindi ganun kadali yan, Sir Dylan. Hindi ko pwedeng gawin yan. Kapag ginawa ko yan, lalo ko lang ipapahamak ang sarili ko at patutunayan ko lang sa mami niyo na tama ang lahat ng masasamang hinala niya sa akin na isa akong babaeng gagamitin ka lang para makaahon sa hirap. I don't care what she thinks. I care about you. Ayokong nakikita kang nahihirapan at inaapi sa sarili naming bahay. Pero Dylan, isa lang akong domestic helper na galing sa Pilipinas. At ikaw, anak mayaman. Magkaiba ang mundo natin at kailanman hindi tayo magiging bagay sa isa't isa. Kaya pakiusap lang po. Hayaan niyo na lang akong tapusin ang trabaho at pag-aaral ko rito ng tahimik. Masakit man para kay Dylan na marinig yon kay Denise, sinubukan niya ring intindihin ang sitwasyon nito. Alam din ni Denise na tama ang kanyang desisyon na maging praktikal at protektahan ang kanyang sarili. Subalit sa kaibuturan ng kanyang puso, hindi niya maitatanggi ang matinding sakit na dulot ng pagtalikod sa taong tunay niyang minamahal. Habang nagpapatuloy ang mga araw sa loob ng mansyon, pilit na lang na lumalaban si Denise para sa kanyang pamilya na walang alam sa kanyang pinagdadaanan. Nang mga sumunod na araw, inakala ni Denise na titigil na rin si Lucia kapag dumistansya na siya kay Dylan. Ginawa niya ang lahat para makaiwas at hindi na magkaroon ng dahilan ng amo para magalit. Subalit mali ang kanyang akala. Kahit anong ingat niya, pinagdidiskitahan at pinapahirapan pa rin siya nito sa loob ng mansyon. Mas lalo pang naging impyerno ang buhay ni Denise
nang biglang atakihin sa puso si Sir Thomas at kailanganing maospital ng ilang linggo para magpagamot. Dahil wala ang mabait niyang amo, nawalan siya ng tanging tagapagtanggol. Si Dylan naman, madalas ding wala sa bahay dahil nakahanap ito ng bagong trabaho para mag-explore at maging independent. Dahil dito, naiwan si Denise na mag-isang humaharap sa bagsik ng demonyita niyang amo. Minamaltrato siya ni Lucia sa pamamagitan ng hindi pagpapakain sa kanya ng maayos at pagpapatong ng napakaraming mabibigat na gawaing bahay ng walang pahinga. At ang mas masakla pa, pinagbibintangan siyang magnanakaw. Nasaan na yung mga branded na bag at damit na nawala sa closet ko? Ma'am Lucia, wala po ako ninanakaw sa inyo. Huwag niyo naman po akong pagbintangan ng ganyan. Huwag ka na magkaila. Nakita kong missing yung mga designer bags ko. Sino pa bang ibang tao rito sa bahay kundi ikaw lang? Ma'am, di ba kayo po mismo nagbigay sa akin ng mga yun noon? Sabi niyo pa nga po lumang stock na sa closet niyo at ibinibigay niyo na sa akin bilang regalo. Sinungaling! Kailan ko binigay yun sa'yo? Ang kapal din naman ang mukha mo mag-imbento. Nagnakaw ka na nga, gagawa mo pa ako ng kwento. Nagsasabi po ako ng totoo, ma'am. Hindi po ako magnanakaw. At kahit kailan hindi ko po maiisip na kumuha ng hindi sa akin. Pues ipapakulong kita. Pagdurusahan mo sa kulungan yung pagnanakaw mo. Tignan natin kung makapag-aral ka pa kapag may record ka na sa pulisya. Ma'am Lucia, pakiusap po. Bakit niyo po ginagawa sa akin to? Kayo po nagbigay ng mga gamit na yun tapos ngayon aakusahan niyo ako? Bakit po kailangan niyo akong sirain ng ganito? Dahil nababagay yan sa'yo. At makinig ka mabuti. Kung hindi mo ibabalik sa akin ngayon din ang lahat ng sinasabi mong ibinigay ko, hindi lang pulis ang aabutan mo. Kakalbuhin kita mismo sa harap ng bahay na to para makita ng lahat kung gaano kakawalang hiya. Opo, ibabalik ko na lang po lahat. Kukunin ko lang po sa kwarto ko. Siguraduhin mong lahat yan ibabalik mo, ha? At wag na wag ka magsusumbong kahit kanino. Kahit kay Thomas or kay Dylan. Dahil sisiguraduhin kung mas malala pa rito ang aabutin mo. Ngayon din, pagkasauli mo ng mga gamit, lumabas ka at linisin mo ulit ang buong bakuran. Ayokong makakakita ng kahit isang tuyong dahon sa garden. Walang nagawa si Denise kundi ang umiyak na lamang habang sinasauli ang lahat ng gamit na pilit na binabawi sa kanya. Pinagsikapan niyang tiisin ang lahat ng panggigipit para lamang makatapos sa pag-aaral at makapagpadala ng tulong sa pamilya sa Pilipinas. Isang araw, biglang bumisita sa mansyon ng kanyang tiya Merlinda para kumustahin ang lagay ng pamangkin. Sa pagkakataong yon, muling nakita ni Denise kung gaano kagaling magpanggap si Lucia sa harap ng ibang tao. Naisip niyang magsumbong sa kanyang tiyahin habang naroroon ito. Ngunit nang ibabaw ang matinding takot sa kanyang dibdib. Alam niyang napakalakas ng impluensya at pera ni Lucia at mabilis siyang babaliktarin ito kapag naglakas loob siyang magsalita. Kaya kahit sobrang sakit na ng kanyang katawan at damdamin, nagpanggap na lamang si Denise na maayos ang lahat at walang problema. Denise, kumusta ka na rito? O medyo pumayat ka yata at parang maputla ka ngayon. Ayos lang naman po ko, Tia Merlinda. Medyo napapagod lang po siguro sa mga gawain sa eskwelahan kaya medyo puyat. Nako Merlinda, sobrang alaga kaya namin dyan sa pamangkin mo. Binibigay namin ang lahat ng kailangan niya rito sa bahay. Pinag-aaral pa nga namin yan di ba? Ewan ko nga ba dyan kay Denise? Napakasipag kasi kaya ayaw talaga magpahinga kahit sinasabihan kong mag-relax naman muna. Ganon po ba, Ma'am Lucia? Salamat po talaga sa kabaitan niyo sa pamangkin ko. Ay siya nga pala, parang hindi ko po yata nakikita si Sir Thomas ngayon. Nasaan po ba siya? Ay, inatake kasi sa puso si Thomas. Kamakailan lang, kaya nasa ospital ngayon para magpagaling at magpahinga. Kaya pala. Ay, pagaling ka mo siya, ma'am. At nandito rin sana ako para humingi ng permiso. Kung pwede ko pong mahiram sandali si Denise ngayon. Mamamasyal lang sana kami sa labas kahit 2 oras lang para makapag-usap din kami ng maayos.
Ay, nako Merlinda, pasensya ka na ha. Pero hindi pwede ngayon. Medyo busy kami ngayong araw kasi isasama ko si Denise sa labas para tulungan ako na mag-grocery at bibisita pa kami sa ospital. Marami kasing kailangan bilhin ngayon. Next time na lang siguro kapag hindi na kami busy, okay? Ganun ba? Sayang naman. Pero walang problema, Ma'am Lucia. Hihintayin ko na lang ang susunod na libreng araw niya. Denise, mag-iingat ka rito ha. Magpalakas ka ng katawan. Opo, tiya. Salamat po. Mag-iingat din po kayo sa pag-uwi. Habang pinanonood ni Denise ang pag-alis ng kanyang tiyahin, pakiramdam niya mas lalo siyang nasasakal. Hindi na lamang simpleng paninigaw at pambubulyaw ang ginagawa sa kanya ni Lucia kapag wala silang ibang kasama sa bahay. Nagsimula na rin itong manakit ng pisikal. Pagtatapon ng mga baso, paghablot sa kanyang buhok, at pagbato ng anumang gamit na mahawakan nito ang ginagawa sa kanya kapag nagagalit ito. Dahil dito, nagkaroon ng malalaking pasa si Denise sa kanyang mga braso at binti. Pinipilit niyang itago ang mga ito gamit ang mahahabang damit, ngunit dala ng matinding pagod at takot, hindi na niya kayang magpanggap ng matagal. Isang gabi, biglang umuwi si Dylan mula sa kanyang trabaho para kumuha ng ilang gamit. Habang nagpupunas ng lamesa si Denise, pilit niyang itinataas ang kanyang manggas ngunit hindi niya napansin na malinaw na kitang-kita pala ni Dylan ang nangingitim niyang pasa sa braso. Denise? Wait, what happened to your arm? Bakit may napakalaking pasa ka dyan? Wala to, Sir Dylan. Nabangga lang po ako sa kanto ng mesa kanina habang naglilinis. Don't lie to me, Denise. That doesn't like an accident. Tell me the truth. Did my mom do this to you? Sir Dylan? Denise, please. Look at me. Sinaktan ka ba ni Mommy? Umamin ka sa akin. Opo. Si Ma'am Lucia po. Sinaktan niya po ako. What? Bakit? Kailan pa niya ginagawa sa iyo to? Why didn't you tell me right away? Mula po nang ma-hospital si Sir Thomas at nung magsimula kayong umalis para sa trabaho niyo. Kapag naiiwan po kaming dalawa lang rito sa bahay, doon niya po ako pinagmamalupitan at sinasaktan. That is unacceptable. Sobra na talaga si Mom. Kakausapin ko siya. She has no right to lay a hand on you. Huwag na po, Sir Dylan. Pakiusap po. Huwag niyong gagawin yan. Kapag nalaman niyang nagsumbong ako sa inyo, sisiraan niya po ako ng tuluyan. Mawawalan po ako ng trabaho. Matitigil ako sa pag-aaral. Paano na po yung pamilya ko sa Pilipinas na umaasa sa akin? Matatakot po ako sa pwedeng gawin ni Ma'am Lucia. But you can't just stay here and get hurt every day, Denise. Hindi tama to. I won't allow anyone, even my own mother, to abuse you like this. Natatakot lang po talaga ako, Sir Dylan. Wala po akong laban sa kanya. Listen to me, Denise. Gagawan ko to ng paraan. Isusumbong ko agad to kay Dad kapag bumuti ng lagay niya sa ospital. At tutulungan kitang makahanap ng bagong mapapasukan na mabait ang amo at hindi ka aabusuhin. Kailangan mo nang lumayo kay Mommy bago ka pa mapahamak ng tuluyan. Bakit po kaya galit na galit sa akin si Ma'am Lucia? Hindi ko talaga maintindihan. Wala naman po akong ginagawang masama sa kanya. Honestly, Denise, matagal nang ganyan si Mom. Noon pa man, kahit sa akin, nananakit din siya kapag may hindi siya nagustuhan. Kaya lumaki akong malayo ang loob sa kanya at mas gusto kong magkulong na lang sa kwarto. Hindi ko maintindihan kung bakit napakasama ng pag-iisip niya sa ibang tao. Kaya naniniwala ko sa iyo, Denise. Walang nagtatagal na kasambahay rito sa bahay dahil palagi niyang pinag-iinitan sa mga walang kwentang dahilan. You don't deserve this kind of treatment. Pagkaraan ng ilang araw, nakalabas na rin sa ospital si Sir Thomas. Ngunit sa halip na tahimik ang kanyang pagbabalik, umuwi ang matanda na galit matapos ipagtapat sa kanya ni Dylan ang lahat ng tunay na nangyayari sa mansyon habang wala siya. Sa living room ng mansyon, nagkaroon ng napakatinding komprontasyon. Natatakot man si Denise sa pwedeng maging kahinatnan ng eksena. Naroroon si Sir Thomas at si Dylan para ipagtanggol siya mula sa malupit at walang habas na galit ni Lucia. Lucia,
What the hell is wrong with you? Nalaman ko ang lahat ng ginawa mo kay Denise habang nasa ospital ako. Pwede kang makulong sa ginagawa mong pang-aabuso sa domestic helper natin. Are you out of your mind? Thomas, huwag ka naniniwala sa mga kwento ng babaeng yan. Ginagawan lang ako ng kasinungalingan ng katulong na yan. Habang wala ka rito, wala siyang ginawa kundi magreyna-reynahan at magpabaya sa trabaho. Don't lie to me, Lucia. Kitang-kita ni Dela ng mga pasa sa katawan niya. Do you think I'm stupid? Nagnanakaw siya ng mga mamahaling gamit ko. Nagnakaw siya ng mga designer bags at damit ko kaya pinagsabihan ko lang siya. Siya ang may kasalanan. Hindi po yan totoo, Sir Thomas. Sinungaling po si Ma'am Lucia. Ang kapal na mukha mong tawagin ako sinungaling? Kasi yun naman po ang totoo. Kayo po ang nagbigay sa akin ng mga gamit na yun tapos babawiin nyo. At pinagbintangan nyo pa ako magnanakaw. Pinagbantaan nyo pa po akong kakalbuin at ipapakulong kapag hindi ko isinauli. Tapos araw-araw nyo po akong pinapahirapan. At sinasaktan kapag wala si Sir Thomas at si Dylan. Tumahimik ka, Thomas. Pabalikin mo na nga yung babae nga sa Pilipinas. Ibalik mo yung katulong na yan sa putikan kung saan siya galing. Ayoko na siyang makita sa bahay na to. Shame on you, Lucia. Napakasama ng ugali mo. Napapaisip talaga ako kung bakit kita pinakasalan noon kung ganyang klase pala ang puso mo. Wala kang awa sa kapwa mo. Ma'am, stop it already. Hindi mo na masasaktan o mamaltratuhin ulit si Denise. Aalis na siya sa bahay na to ngayon din. At tutulungan namin siyang makalipat sa ibang employer na marunong tumrato sa kanya bilang tao. Matapos ang napakatinding komprontasyong yon, tuluyan nang naisama ni Dylan at Sir Thomas si Denise palabas ng mansyon nila. Dinala nila siya sa bahay ng kanyang tiya Merlinda upang doon muna mamalagi habang nagpapagaling ng kanyang mga sugat at pasa. Gulat at napaiyak ang kanyang tiyahin nang malaman ng buong katotohanan sa likod ng mga pagtatakip ni Lucia. Sa wakas, pagpasok sa tahimik na kwarto ng kanyang tiyahin, nailabas na rin ni Denise ang lahat ng sakit, takot, at hinanakit na matagal na niyang kinimkim sa kanyang dibdib. Tahan na, Denise. Tahan na. Ligtas ka na rito sa bahay ko. Hinding-hindi ka na malalapitan pa ng demonyitang Lucia na yon. Maghahanap tayo ng matinong amo para sa iyo na marunong gumalang sa tao. Tiya, ayoko na po munang magtrabaho bilang kasambahay. Pakiramdam ko po hindi ko na kayang magtiis ulit. Siguro nga po hindi ako para sa ganitong trabaho kasi masyado akong mahina at walang laban. Huwag mong sasabihin yan. Hindi ka mahina, Denise. Sa katunayan, napakatatag mo dahil hinarap mo ng mag-isa ang lahat ng pang-aabuso nang hindi ka man lang gumanti o gumawa ng masama. Kung ako ang nasa kalagayan mo, baka matagal na siyang namilipit sa sakit dahil gagantihan ko siya. Hindi ko po kasi magawang manlaban kasi natatakot po ako. Tsaka akala ko po talaga hindi na ako makakalabas ng buhay sa mansyon na yon. Pero hindi ko hahayaang magtapos na lang ng ganito ang lahat, Denise. Hindi pwedeng matapos ang lahat ng basta-basta na lang siyang nakakaligtas. Matapos kanyang bugbugin at tratuhin na parang hayop. Gagantihan natin ang babaeng yun sa lahat ng ginawa niya sa iyo. Po, paano po natin siya gagantihan, tiya? Natatakot po ako. Baka balikan tayo ng pera at impluwensya niya. Huwag ka mag-alala. Hindi natin kailangan ng pera para doon. May ibang paraan ako para pagbayarin ng bruhang yon. Kukulamin ko ang demonyitang yan para maramdaman niya ang doble ng sakit na ipinaranas niya sa iyo. Mula nang makalaya si Denise sa impyernong poder ni Lucia, tuluyan na siyang nakahinga ng maluwag. Sa wakas, wala ng taong naninigaw, nagmumura o nananakit sa kanya araw-araw. Sa mga sumunod na linggo, nakapagpahinga siya ng maayos kaya unti-unting naghilom ang mga pasa at sugat sa kanyang katawan. Swerte ring agad siyang nakahanap ng bagong employer sa tulong na rin ng kanyang tiya Merlinda. Ang bago niyang amo na si Vincent Johnson, isang Pinoy-American na disabled at nakaupo na lamang sa wheelchair. Bagamat napakayaman ni Vincent, nag-iisa na lamang ito sa buhay sa kanyang malaking tahanan dahil ang kanyang pamilya
nasa ibang lugar at hindi na rin siya nakapag-asawa dahil sa kanyang kapansanan. Naging napakabuti ni Vincent kay Denise. Hindi lang mataas ang pasahod nito, kundi itinuloy din ito ang pagsuporta sa kanyang pag-aaral sa kolehiyo. Sa bahay ni Vincent, napakalaki ng pagbabago sa buhay ni Denise. Tuwing umaga, sabay sila ni Vincent sa hapagkainan para mag-almusal. Isang bagay na hinding-hindi ipinarana sa kanya ni Lucia noon dahil kailangan niya munang maghintay na matapos kumain ng pamilya bago siya makakain. Good morning, Denise. Kumusta naman ang mga klase mo ngayong linggo? Hindi ka naman ba masyadong nahihirapan sa mga requirements mo sa university? Good morning po, Sir Vincent. Maayos naman po. Nakakahabol naman po ako sa mga lessons. Medyo marami lang pong binibigay na project ngayong midterm pero kayang-kaya naman po. That's good to hear. Sapat ba yung allowance na ibinigay ko sa'yo para sa month na to? Magsabi ka lang agad kung kulang, ha? I can always give you extra for your books and transportation. Wag na po, kasi marami at sobra-sobra na po yung binigay niyo sa akin. Kasyang-kasya na po yun sa mga gastusin ko sa eskwela at nakakapagpadala pa po ako sa pamilya ko sa Pilipinas. Nagpapasalamat nga po ako ng sobra sa inyo. Ah, don't worry about it, Denise. You work hard and you take good care of the house. You deserve to be supported. Minsan nga po, sir, hindi pa rin ako makapaniwala sa kabaitan nyo. Ibang-iba po kayo sa naging amo ko noon. Bakit po kaya napakabait nyo sa akin kahit bago pa lang po ako rito? Pinapakitaan kita ng kabutihan dahil naniniwala ako na kapag may kakayahang kang tumulong, dapat ginagawa mo yun ng walang hinihinging kapalit. Alam ko kung gaano kahirap ang buhay. At nabanggit din sa akin ng tiyahin mo ang mga pinagdaanan mo sa pang-aabuso ng dati mong employer. Sobrang nagpapasalamat po talaga ako sa Diyos dahil nakilala ko kayo, sir. Akala ko po noon, wala na akong pag-asa at mauuwi na lang ako sa pag-uwi sa Pilipinas ng luhaan. Pero dahil sa inyo, napatunayan kong may mabubuting tao pa rin tulad nyo. Gagawin ko makakaya ko para makapagtapos ka ng pag-aaral, Denise. Just focus on your studies. Kapag may kailangan ka, kahit ano pa yan, magsabi ka lang sa akin anytime at tutulungan kita. Naging napakasaya at malaya ng buhay ni Denise sa puder ni Vincent. Hindi mabigat ang mga gawaing bahay dahil magaan lang ang pamumuhay ng kanyang amo. Kaya kapag natatapos niya ang mga tungkulin, nakakapag-focus siya ng gusto sa kanyang mga aralin. Sa kabila ng bagong kabanatang ito, nanatili pa rin ang komunikasyon nila ni Dylan. Nagkikita sila paminsan-minsan sa labas kapag libre ang oras ng binata. Hindi may tatanggi na may matinding damdamin si Dylan para kay Denise at gusto nitong magpatuloy sa panliligaw sa kanya. Subalit nagiging napakahirap para sa kanila na magkita ng palagayang loob dahil sa takot kay Lucia. Minsan na kasi silang nakita nito sa isang pampublikong lugar kung saan gumawa ito ng malaking eksena at ipinahiya sila ng gusto. Kaya naman isang araw, habang nakatambay sila sa isang tahimik na coffee shop, nagdesisyon si Denise na tapusin ang meron sila. Dylan, salamat sa pagpunta mo ngayon. Pero gusto ko sanang maging tapat sa iyo tungkol sa ating dalawa. Bakit, Denise? May problema ba? May nagawa ba akong mali? Walang mali sa iyo, Dylan. Pero sa tingin ko, hindi tayo magiging masaya hanggat galit at kontra ang nanay mo sa atin. Ang totoo niyan, hindi ako komportable kapag naaalala ko ang presensya niya. May trauma pa rin ako sa lahat ng ginawa niya sa akin. Ayoko nang malapit pa sa kanya o kahit anong bagay na mag-uugnay sa akin sa kanya. Denise, naiintindihan ko ang nararamdaman mo at galit din ako sa ginawa ni Mom sa'yo. Pero please, ayokong mawala ka sa akin. Gusto kong ipagpatuloy ang panliligaw ko sa'yo ngayon dahil seryoso ako sa nararamdaman ko. Gustuhin ko mambuksan ang puso ko para sa iyo, Dylan. Kapag naiisip ko ang mami mo, hindi ako mapanatag. Ayokong malagay sa sitwasyon kung saan maiipit ka sa pagmamahal mo sa akin at sa tungkulin mo bilang anak sa mami mo. Ayokong maging dahilan ng mas matinding gulo sa pamilya niyo. Do you want us to stop seeing each other?
Gusto mo na bang lumayo sa akin ng tuluyan? Ayoko nang ipilit pa 'to, Dylan. Gusto ko lang ng peace of mind. Wala kang naging kasalanan sa akin. At lalong wala ring kasalanan ng Daddy Thomas mo. Sobrang ang nagpapasalamat ako sa lahat ng tulong niyo sa akin noong mga panahong gipit na gipit ako. Pero sobrang sakit pa rin talaga kapag naaalala ko ang mga ginawa ni Ma'am Lucia sa akin. I know. How about the legal charges against her? Itutuloy mo pa rin ba ang kaso? Hindi ko na itutuloy ang kaso. Ayoko nang humaba pa ang gulo. Pero ang gusto ko lang, magbayad siya ng danyo sa mga medical expenses ko at sa sweldo kong pilit niyang binawasan. I understand, Denise. Kung yan ang makapagbibigay sa iyo ng katahimikan, tatanggapin ko at irerespeto ang desisyon mo. Hahayaan na muna kitang makapagpahinga. Alam ko ring mahirap ang sitwasyon habang nandito pa si Ma'am na nakabantay at handang gumawa ng gulo sa atin anumang oras. Samantala, habang unti-unting nakakaahon at nagiging maayos ang buhay ni Denise, ang buhay naman ni Lucia sa mansyon ay mas lalong naging magulo. Aburido ang kanyang utak sa takot dahil sa mga nagawa niyang pang-aabuso. Bagamat nakahinga siya ng maluwag nang iatras ni Denise ang kaso kapalit ng pagbabayad niya ng danyos, hindi pa rin naging pabor sa kanya ang mga pangyayari. Mula nang matuklasan ni na Thomas at Dylan ang tunay niyang ugali, tuluyan nang nagbago ang pagtrato ng kanyang asawa at anak sa kanya. Malamig at walang pakialam ang dalawa sa kanya, ngunit ang mas hindi niya inaasahan, ang biglang pagtama sa kanya ng isang kakaiba at misteryosong karamdaman. Isang araw, nagulat na lamang siya nang makakita ng isang maliit na bukol sa kanyang likod. Lumipas lamang ang isang araw. Ang bukol na yon, mabilis na lumaki. Namaga at nagdulot ng napakatinding sakit na halos hindi niya na kayang tiisin. Dala ng matinding takot, humingi siya ng saklolo sa kanyang asawa at anak. Thomas, Dylan, tulungan niyo ako. Pakiusap. Pumunta kayo rito. Hindi na ako makatayo at makalakad dahil sa napakasakit na bukol na to sa likod ko. Ano na naman ba yung pinagsasasabi mo, Lucia? Saan naman nanggaling yung bukol na yan? Hindi ko alam, Thomas. Bigla na lang siyang tumubo at lumaki ng ganito kabilis. Sobrang sakit. Parang may sumusunod sa mga buto ko. Ipadala niyo ako sa ospital ngayon din. Ipa-opera niyo to para matanggal agad. Keep quiet, will you? I will take you to the doctor for a checkup. Pero huwag ka sa akin mag-demand ng kung ano-ano. Ano? Tungkulin mo kung alagaan bilang asawa mo. Tsaka isa pa, kailangan na natin ng bagong katulong dito sa bahay. Tignan mo ang lagay ko. Hindi ako makagalaw. Sino mag-aasikaso sa atin at maglilinis ng bahay na to? Kumuha ka ng bagong kasambahay ngayon din. I'm never bringing another helper into this house, Lucia. Para ano? So you can abuse them again? Treat them like an animal? And beat them up whenever you get angry? I will not allow anyone else to suffer just because of your selfishness. Ano? Binabaliktad mo na naman ako? Hanggang ngayon ba naman naniniwala ka pa rin sa katulong na yung kaysa sa sarili mong asawa? Ako ang nagdurusa rito pero yung Denise na yan pa rin ang pinagtatanggol mo. I've had enough of you, Lucia. Munti ka na makulong dahil sa kagagawan mo. You should be thankful that Denise was kind enough to drop the charges in exchange for damages. Pero until now, you learned nothing and you show zero remorse. Wala akong pakialam sa babaeng yon. Isang dukhang katulong lang siya. Kung ganyan ka mag-isip at hindi ikaw magbabago, then you have no place in this home. Pack your things and get out of my house. You're on your own now. Sa matinding galit ni Thomas, tuluyan niyang pinalaya si Lucia sa mansyon. Dala ng pagmamayabang, lumapit si Lucia sa kanyang mayayamang kaibigan. Subalit pinagtabuyan lang siya ng mga ito nang malamang wala na siyang pera at may nakakadiring sakit. Maging si Dylan, ayaw rin siyang kausapin. Sa mga sumunod na linggo, lalong lumala ang bukol sa likod ni Lucia at namilipit siya sa sakit habang palaboy-laboy sa kalsada. Ilang ulit siyang nagmakaawa sa gate ni na Thomas, ngunit hindi siya pinansin.
hanggang sa tuluyan siyang maging isang dugyot at nakakubang pulubi. Isang araw habang humihingi siya ng barya, dumaan si Denise kasama ang bago nitong among si Vincent. Hindi man siya namukhaan ni Denise, nilapitan pa rin siya nito at binigyan ng pera ng may ngiti. Nang makita ni Lucia ang kabaitan ng babaeng pinahirapan niya noon, napaiyak siya sa matinding pagsisisi. Dala ng kagustuhang magbago at makahingi ng tawad, pilit niyang tinunto ng bahay ng tiyahin ni Denise na si Merlinda. Merlinda, pakiusap. Merlinda, tulungan mo ko. Sino ka ba? Bakit ka nandito sa tapat ng bahay ko? Wait, ikaw ba yan, Lucia? Merlinda, magmamakaawa ako sa iyo. Patawarin mo sana ako. Nagsisisi na ako sa lahat ng ginawa ko kay Denise. Pakiusap, tulungan mo akong makausap ang pamangkin mo. Gusto kong humingi ng tawad sa kanya. Mabuti naman at marunong ka na magsisi ngayon. Akala mo ba biro lang ang ginawa mong pagmamaltrato sa pamangkin ko? Isang batang dalaga na nagpakahirap at nangarap lang na maahon sa hirap ang pamilya niya sa Pilipinas. Tapos itinuring mo lang na parang hayop. Alam ko napakasama ko, Merlinda. Naging napakabait sa akin ni Denise pero inuna ko ang galit, inggit at paninira sa kanya. Patawarin niyo na ako. Pareho kayong Pilipino pero ikaw pa ang mas matinding mang-alipin at puminsala sa kapwa mo. Tinignan mo ba yung sarili mo ngayon? Lahat ng nararanasan mo ngayon, nararapat lang yan sa iyo para matuto ka at magtanda. Patawarin niyo ako. Aaminin ko sa iyo, Merlinda. Dala rin kasi yun ang matinding trauma ko noon. Nung bago pa lang ako rito sa Amerika, naging kasambahay din ako at pinagmaltratuhan at sinaktan din ako ng mga naging amo ko. Kaya nung yumaman ako at nakapag-asawa ng kano, naging takot ako at ibinuhos ko ang lahat ng galit ko sa ibang tao. Huwag mong gagamiting dahilan yung trauma mo para manakit ng ibang taong walang kasalanan sa iyo. Ang trauma, hindi lisensya para maging demonyo ka sa kapwa mo. Oo, alam ko. Alam kong maling-mali. Tsaka naiintindihan ko na ang lahat. Patawarin niyo ako, Merlinda. Gagawin ko ang lahat makahingi lang ng tawad kay Denise. Pakiusap. Sabihin mo sa akin kung nasaan siya. Kung talagang taus-puso yung pagsisisi mo, pupuntahan mo siya at luluhod ka sa harap niya para humingi ng kapatawaran. At kapag nagawa mo yon ng buong pagpapakumbaba, tiyak kong magbabago at babalik sa normal ang buhay mo. Hindi na ipinagtapat ni Merlinda kay Lucia na ang misteryosong bukol sa likod nito, dulot ng kulam na ibinalot niya rito noong mga panahong umiiyak ang kanyang pamangkin. Ang tanging bilin lang niya, ang humingi ito ng tawad kay Denise nang walang anumang pag-aalinlangan. Hindi nagdalawang isip si Lucia. Agad niyang pinuntahan ang address ng tahanan ni Vincent kung saan nagtatrabaho si Denise. Nang makarating siya doon, hindi siya itinaboy ni Denise. Sa halip, pinatuloy siya nito sa loob ng tahanan at pinaupo sa malinis na sala habang binibigyan ng tubig at pagkain. Doon, sa harap ni na Denise at Vincent, lumuhod ang dating matapobreng si Lucia habang umaagos ang luha sa kanyang mukha. Denise, patawarin mo ako. Patawarin mo ako sa lahat ng kasalanan ginawa ko sa iyo. Naging napakasama akong amo sa iyo. Sinaktan kita, pinagbintangan at pinalayas ng walang awa. Ma'am Lucia, tumayo po kayo rin. Huwag po kayong lumuhod sa harap ko. Deserve ko to, Denise. Nagsisisi ako ng gusto. Dahil sa kademonyohan ng ugali ko, nawala sa akin ang asawa ko at anak ko. Nasuka sila sa ugali ko kaya pinarusahan ako ng Diyos. At naging ganito ang buhay ko. Naranasan ko maging pulubi at ratuhin na parang basura sa kalsada. Doon ko na-realize kung gaano kasakit ang ipinaranas ko sa iyo. Pinapatawad na po kita, Ma'am Lucia. Mulat sa pulpo. Hindi ako ang tipong tao na nagtatanim ng galit o puot sa kapwa. Masakit po ang ginawa niya sa akin. Pero mas gusto kong magpatawad para magkaroon din po ako ng katahimikan sa puso ko. Maraming salamat, Denise. Napakabuti ng puso mo.
Hindi ko akalain na mapapatawad mo pa ako matapos ang lahat. Ang tanging hiling ko lang po sa inyo ngayon, Ma'am Lucia. Sana po magbago na po kayo ng tuluyan. Magbago po kayo alang-alang sa sarili nyo. At alang-alang din po kay Sir Thomas at kay Dylan na nagmamahal sa inyo. Huwag niyo na po kailanman uulitin ang manakit ng ibang tao. Pangako, Denise. Hindi ko na uulitin yon. Maraming salamat sa kapatawaran mo. Nang makita ni Merlinda na taus-puso na ang pagsisisi ni Lucia at pinatawad na rin ito ng kanyang pamangkin, tinupad ng tiyahin ang kanyang pangako. Lihim niyang binawi ang kulam at sumpa na ibinigay niya kay Lucia. Sa loob lamang ng ilang araw, ang napakalaking bukol sa likod ni Lucia, mabilis na namula, lumiit, at tuluyang nawala ng walang iniwang bakas na sakit. Nang mabalitaan ni Thomas at Dylan ang nangyaring pagbabago at panghingi ng tawad ni Lucia kay Denise, unti-unti rin nilang binuksan ang kanilang mga puso para tanggapin itong muli sa kanilang mansyon. At doon, nagbago na ng tuluyan si Lucia. Naging maunawain, mabait at marunong na siyang gumalang sa mga kasambahay at sa kapwa niya tao. Saka muling nagkaroon ng pagkakataon sina Denise at Dylan na magmahalan. Ipinagpatuloy ng binata ang kanyang panliligaw ng may buong suporta na mula sa kanyang ina. Pagkaraan ng ilang taon, nakatapos si Denise sa kanyang pag-aaral sa kolehiyo ng may mataas na karangalan. Habang masayang nagtatrabaho pa rin kay Sir Vincent na itinuring na rin siyang parang sariling anak. Sa huli, nagkaroon ng isang masaya at payapang buhay si Denise kasama si Dylan, ang kanyang pamilya, at ang mga taong naging bahagi ng kanyang tagumpay. Wakas! Isang magandang kwento na naman ang natapos natin, mga ka-DC. Sana po may napulot kayong aral dito, ha. Huwag niyo pong kalimutang mag-like, comment, share at subscribe, ha, para masuportahan niyo po ang channel natin. At bilang ganti, para mas exciting, i-comment niyo kung sino yung character ko na paborito niyo sa mga binosesan ko. Ito po sila sa mga anime. Sa mga K-drama at Tagalized films naman, i-search nyo na lang ang pangalan ko para makapili kayo sa kanila. Lilinawin ko lang, mga ka-DC, yung sample na pinaririnig ko sa inyo sa bawat character, yun po mismo ang boses na ginamit ko nung pinalabas sila sa Tagalized version sa TV. Huwag nyo rin pong kalimutang i-comment kung ano masasabi nyo sa kwento natin ngayon, ha. Pag napili ko ang comment mo, isa-shoutout kita sa next story natin. Oh, shoutout na ulit tayo. Shoutout kina Maria Oros na first commenter natin. Salamat po sa shoutout kay Tito Pot ko, Ashby ng Kuwait, Meldy ng Malaysia, Maria Rivers, Hannah May Sesgundo ng Tiwi Albay, G2 daw, hi po, Rengsi, ang galing nyo po, Cutie Meow Meow, Meko Lori, Jackie ng Calambanga, Camarines Sur, Marwin Ilana ng Singapore na taga Cebu, Raven Tennyson at kay Lola Feli ng Bulacan, Bea SG ng San Andres Bukid, Manila, ingat po kayo at bahana sa ibang lugar dyan, Shaira Jane Kamua at kina Shian Jiro, J. Mark ng Baliwag, Bulacan, Rose Manog ng Baguio City, Mary Jane San Juan, Rihanna Joy ng Bugasong Antique, Sir Vinicio family ng Iloilo, Melanie De Chavez, Salvicalda Abadiano, Michelle Ann Batomalake ng Aklan, Erlyn Mendoza, Samantha Chua ng Novaliches, Quezon City, Gloray Ramos ng Saipan, Seni Alaba ng Misamis Oriental, Lilibeth Takeno ng Osaka, Japan, Ive Boncaf Buhay Japan Channel na new subscriber natin, Mariluhay po, sa dami po nang nagawa ko, yung iba po hindi ko na matandaan ang title. Princess Quijano at sa lola mo rin po, Rogelio Santos ng Kawit, Cavite, Let Hatega at Tibagos, Dayan Valerio at Valerio family ng Maragondon, Cavite, Mukbanger 21 Mix na new subscriber natin, Ryan Rosales at sa Amabel Store ng Puerto Princesa, Palawan, Maria Lourdes Raimundo, Cheryl Domingo, Haniles Bernardo, na isample ko na po si Taiga ng Corocos Basketball, Randy Sibayan ng Nueva Ecija, Dulce May, Ofelia Villanueva ng Bulacan, Hilda Arugay at kina Dane, Dave at Danisa Arugay ng Pangasinan, 8-19-17,
Gina Andraque Peñas at kina Joey, Arven, Pedro, Nong, Sherlito, Daryl, William at Nestor, Seni Alaban ng Talisayab, Misamis Oriental, Mary Grace David ng Bahrain, Asnia Andoya, Emmy Lakatango ng Macau, China, Amit Gurong ng Saudi Arabia, Berna Rose Mukoda, yes, the one, opo ako po si El ng Death Note, na-sample ko na po siya, Jocelyn Miranda ng Abu Dhabi, United Arab Emirates, Joy Di Anido, Dana May Soriano, George Gones ng New York City, Shana din ng Japan, at Michelle Saad at Saad family ng Nueva Ecija. Shoutout kina Mama Lauren Boyles ng California, USA, kina Kuya Liam at Bebe Lane ng Quezon City, kina Bombom, Bebe Jam at Jillian ng Sampaloc, Manila, kay Mamu Lovina at Papa Bong ng Manila, kay Tanod Potpot Mylas, Pagaling Kapoto Fox, kay Tita Susan Dukha ng California, kay Keisha Chua ng Torrance, California, at kay Josh and Lauren Rubio ng Buena Park, California. Pasensya na po sa mga hindi ko po na shoutout. Abangan nyo po sa mga susunod na upload natin ha. Kumusta po sa lahat ng mga kababayan natin na nasa ibang bansa at sa inyo pong masugid kong tagapakinig saan mang sulok ng Pilipinas. Mag-iingat po kayo palagi dyan.